Talata 231 hanggang 235. Sa pagtingin kay Wu Changkong, na ang mga mata ay palaging walang pakialam, lumulutang sa hangin, hindi niya napigilan ang pag-ungol sa sarili, ang mga hanggal na ito ay nababaliw sa kanya. Hindi ba nila naiintindihan, ang mga mas kalmadong mukhang mga tao, mas nakakatakot bang mabaliw? Habang siya ay bumubulong sa sarili, biglang itinaas ni Wu Changkong ang kanyang ulo, tumingin sa Tianshuang sword sa kanyang kamay, at pagkatapos ay dahan-daang naglabas ng dalawang salita mula sa kanyang bibig. Langit, yelo. Nang marinig ang dalawang salitang ito, nabuhayan si Shen Yi at mabilis na binuksan ang kanyang mga mata. May kaunting excitement sa malaki niyang dark green na mata. Matagal na niyang hindi nakita si Wu Changkong, at hindi rin nagtagal mula nang makita niya ang kanyang Tianbing. Biglang lumiwanag ang katawan ni Wu Changkong, at ang Tianshuang sword ay kumislap, at biglang sumanib sa kanyang katawan at nawala. Lahat ng Mecha Masters na nagkulong sa kanya ay nakakaramdam ng bulaklak sa harapan nila. Ang lalaki na orihinal na nakakulong sa Soul Guidance Cannon pagkatapos ay nawala ng wala sa hangin. Nandyan siya. Hindi ko alam kung sino ang sumigaw, at lahat ay tumangala sa subconsciously. Hindi alam ni Wu Changkong kung kailan siya nasa himpapawid, ngunit, hindi tulad ng mga nakaraang puting damit na nagliliyab, lumilitaw ang mga puting light spot sa kanyang katawan. Ang mga puting liwanag na spot ay lumitaw sa kanyang noo, balikat, dibdib, siko, at palso. Mga palad, baywang at tiyan, balakang, tuhod at talampakan. Isinasaalang-alang ang mga puting liwanag na spot na ito bilang panimulang punto, ang mga sinag ng pilak na mala-silk na liwanag ay agad na bumunot, na nag-uugnay sa isang napakagandang pattern ng pilak, at ang hininga ng katawan ni Wu Changkong ay nagsimulang sumabog sa sobrang nakakatakot na bilis sa isang iglap. Unang nabuo ang pilak na pattern sa noo. Sa gitna, lumitaw ang isang hugis na patak na kristal na kumikinang na may mapusyaw na asol. Sa mga silver light pattern, unang lumitaw ang isang puting headband. Nasa harap nito ang puting headband. Ang dao ay tila isang umbok na nabuo sa pamamagitan ng isang pagtitipon ng mga snowflake, at ang pilak na pattern sa headband ay naging solido, mukhang napakaganda. Dalawang piraso ng puting metal ang nakasabit sa magkabilang gilid ng headband, nakasya sa pagitan ng mga pisngi at tainga ni Wu Changkong, na umaabot hanggang pababa, tulad ng pagkalat ng sarili niyang malamig na agos. Ang naka-streamline na hugis ay nagsimulang lumitaw mula sa bantay sa leeg, puting baluti, pilak na linya, kahanga-hanga hanggang sa ibaba. Nang malinaw na ang mga pilak na linya, ang katawan ni Wu Changkong ay ganap na natatakpan ng puting baluti. Ang pilak na liwanag ay damaloy, ang kanyang mga mata ay naging ganap na nagniningning na asol. Ang anim na spirit ring na orihinal na pumapalibot sa kanyang katawan ay natunaw sa isang katawan na may armor. Biglang lumakas ang hininga ng kanyang buong tao, ang kanyang mga kamay, isang malaking espada na isang katlo na mas mahaba kaysa kay Tianshuang ang lumitaw sa kanyang pagkakahawak. Ang hawakan at ang espada ay pawang puti, at may parang snowflake na puting umbok sa dulo ng hilt. Ngunit ang talam ay kristal na asol, at ito ay higit sa 4 na talampakan ang haba. Kung ikukumpara sa orihinal na Skyfrost Sword, sa oras na ito, mas mukhang solid ang talam. Si Wu Changkong ay gwapo na, at nang natakpan ang puting sandata ng katawan na ito, siya ay kasing kahulugan ng kahanga-hanga. Nagniningning ang mga mata ni Shen Yi, na pinakapamilyar sa kanya sa audience. Ito siya, Tianbing Wu Changkong, bumalik siya. Labanan ang sandata. Halos magkasabay na bulalas ni Long Wantian at Zhang Jinpeng. Ang lahat ng mga mecha na nagplanong kumilos ay lahat ay natigil sa hangin. Ibinaba pa ng mga mecha division na nakasuot ng puting mecha ang mga soul-guided na baril sa kanilang mga kamay. Battle Armor Master, siya pala ay isang Battle Armor Master. Kung gising pa si Tang Wulan ngayon, tiyak na siya ang pinaka-excited na tao, dahil sa lahat ng oras, ang pinakahihintay niya ay ang makita ang Battle Armor. Ang Tianbing Tian Frost Sword ni Wu Changkong ay nakatutok paila sa lupa, at ang aura ng buong tao ay umakyat ng baliw na may mga geometric na multiple. Tianbing, hindi ko alam kung gaano katagal na hindi lumalabas ang dalawang salitang ito sa kanyang bibig. Sa kaibuturan ng kanyang Asher Blow na mga mata, mas may kirot. Kung paanong ang mecha ay graded, ang battle armor ay graded din. Ngunit ang pag-uuri ng sandata ng labanan ay lubhang kakaiba. Ang fighting armor ay isang uri ng super mecha na katulad ng armor na personal na nakikilahok ang Soul Master sa proseso ng pagmamanupaktura. Ito ay katumbas ng extension ng lakas ng Soul Master at isang mahalagang bahagi ng lakas ng Soul Master. Ang lakas ng sinumang Battle Armor Master ay higit sa 20 antas na mas malakas kaysa sa isang Spirit Master ng parehong antas. Halimbawa, kung ang 1-character Battle Armor Master mismo ay isang 5-ring, nakasuot ng Battle Armor, ang kanyang lakas ay katumbas ng sa 7 rings. Ang 2-character Battle Armor Master ay katumbas ng 8 ring, ang 3-character Battle Armor Master ay katumbas ng 9 na ring, at ang 4-character Battle Armor Master ay katumbas ng Ultimate Daoluo.
Ang battle armor ay nahahati sa 4 na antas, at ang bawat karagdagang antas ay pinangalanan ng isa pang salita. Isang salita na sandata ng labanan, bawat isa sa mga bahagi ng sandata ng labanan ay ginawa ng 1,000 forging, at ang pag-aayos ay hindi bababa sa 5 singsing. Ang 2 character na battle armor, ang lahat ng bahagi ng battle armor na ginawa ni Quan Ling, ay dapat ayusin sa kahit 6 na ring. 3 character na battle armor, lahat ng kaluluwa na napit para sa bawat bahagi ng battle armor, ay inayos sa hindi bababa sa 7 singsing. Ang 4 character battle armor ay ganap na napik sa lahat ng bahagi, at ang pag-aayos ay hindi bababa sa 9 na singsing. Noong si Wu Zhangkong ay isang one-word battle armor, pinangalanan niya ang kanyang battle armor, Yellow. Sa pangkalahatan, ang pangalan ng battle armor ay maiuugnay sa kanyang sariling pangalan. Sa makatuwid, sa oras na iyon, tinawag siya sa mundo ng armor ng labanan. Para sa sayaw ng yelo sa langit. Ngunit nang maglaon, umunlad ang kanyang sandata sa labanan, at sinubukan niya ang kanyang makakaya upang maabot ang 2 karakter na sandata ng labanan, nagdagdag siya ng isa pang salita, idinagdag ang talento ni Tian Shuang. Ang pangalan ng kanyang sandata sa labanan ay naging Tianbing. Sa makatuwid, ang kasalukuyang siya ay, si Tianbing Wo ay nasa langit. Ang langit ay ang Tian Shuang sword, at ang yelo ang pangalan ng kanyang kasintahan. Ayaw niyang madaling gamitin ang battle armor, dahil natatakot siya na masyadong malakas ang miss, at hindi niya maiwasang sundin ito at hindi niya matupad ang pangako nito sa kanya. Ang Battle Armor Master ay may sobrang hiwalay na posisyon sa buong kontinente. Anumang opisyal na puwersa na may salungatan sa Armor Master ay dapat munang umatras, at pagkatapos ay lutisin ng opisyal na Armor Master ang contradiction. Oo, tanging ang Battle Armor Master lang ang makakapaghusga sa Battle Armor Master. Sila ang pinakamatayog na propesyon sa kontinente ng Daoluo. Ang dahilan kung bakit nagkaroon ng transcendent status ang Shrek Academy ay dahil siya ang puwersang may pinakamaraming Armor Masters. Ang Mecha Division ay wala sa parehong antas sa harap ng Battle Armor Division. Not to mention the purple mecha in front of me, even if the rare black mecha appear here, dapat maging magalang siya kay Wu Zhangkong. Sa katawan ni Tianbing, ang kanyang kabuuang lakas ay katumbas na ngayon ng isang 8-ringed counter-level powerhouse. Sinaktan mo ang alagad ko. Kapag may nangyari sa kanya, kailangan mong pagbayaran ang buhay niya. Bumagsak ang malamig na boses ni Wu Changkong, at ang kanyang tingin ay direktang nakatutok kay Zhang Jinpeng. Ang kanyang layunin ay hindi magkapatid na Zhou Hanyo at Zhou Tiner, dalawa lang silang anak. Kung hindi nagtuturo ang anak, kasalanan ng ama, maluwag ang pagtuturo, tamad ang guro, at hinahanap niya ang kanilang guro. Kaya't nang makita niya si Zhang Jinpeng at tinanong ng kabilang partido ngayon lang, gumawa siya ng isang matapang na hakbang. Medyo mapotla ang mukha ni Zhang Jinpeng, at ang 2-character Battle Armor Master, ito pala ang 2-character Battle Armor Master. Hindi sa pagbanggit sa kanya, kahit na ang buong Hilo City ay hindi kailanman nanaisin na saktan ang gayong pag-iral. Ang isang Soul Master na maaaring maging isang Battle Armor Master ay ang lahat ng pinakamataas na kapangyarihan sa mga Soul Master, at ang pinakamatyagang kapangyarihan. Ang proseso ng pagbuo ng isang Battle Armor ay hindi bababa sa 10 beses na mas mahirap kaysa sa pagbuo ng isang mecha ng parehong antas. Ang gayong batang 2-character na Battle Armor Master ay may walang limitasyong hinaharap, at malamang natatayo pa siya sa tuktok ng mainland. Biglang nanginig ang katawan ni Wu Changkong, at pagkatapos, ang Chanbang Tian Frost Sword sa kanyang kamay ay tumunog ng malinaw at matinding ugong. Pagkatapos, ang kanyang katawan ay marahas, ang Tianbing Battle Armor ay biglang sumambulat na may malakas na silver layer. Liwanag. Kahit na sa araw, ito ay nakasisilaw pa rin at ginagawa ang mga tao na umiwas ng hindi malay. Halos lahat ng mecha ay nag-defensive posture, at nagulat din sina Long Wantian at Zhang Jinpeng. Gusto ba niyang gawin? Agad na umangat si Shen Yi sa hangin, ang madilim na berdeng agos ng hangin sa kanyang katawan, ang mahabang puting buhok na umaalog-alog, sa likod ng tiket, ang madilim na berdeng agos ng hangin na iyon ay naging kakaibang ro na may tatak sa kanyang katawan, at lumitaw ang mga light spot sa katawan ni Wu Changkong. Ang parehong, lumitaw sa kanya. Gayunpaman, ang mga light spot na lumitaw sa kanyang katawan ay berde. Mabilis na umakyat ang madilim na berdeng halo na parang baging. Sa pagitan lamang ng 1 o 2 paghinga, isang berdeng baluti na may madilim na berdeng pattern ang tumakip sa kanyang buong katawan. Battle Armor, muli Battle Armor. Ang Battle Armor ni Shen Yi ay halatang iba sa kay Wu Changkong. Hindi gaanong makinis ang ibabaw ng kanyang Battle Armor. Tila ito ay nilagyan ng mga patch ng nakataas na memusa, at ang pattern ay naglalabas din palabas mula sa mga memusa na ito. Maliit ang Battle Armor skirt ni Wu Zhangkong, ngunit natatakpan ng battle skirt ni Shen Yi ang kanyang mga hita, na puno ng pagkababae. Mayroong isang madilim na berdeng mahabang letigo sa kanyang kamay, at mayroong isang berdeng butil na puno ng buhay sa letigo. Ang buong Battle Armor ay puno ng buhay, at sa sandaling lumitaw ang kanyang Battle Armor, medyo nawala ang lamig sa stadium.
Zhang Kong, huwag kang pabigla-bigla. Sigaw ni Shen Yiqing. Bagamat iginagalang ang Battle Armor Master, kailangan din niyang sumunod sa isang tiyak na utos. Kung siya ay gumawa ng isang malaking pagkakamali, siya ay parusahan. Kung mas malakas ang lakas, mas malaki ang mga hadlang sa ilang mga antas. Zhang Kong, huwag kang pabigla-bigla. Sumigaw si Shen Yijiao na pinaplano ni Zhong na pigilan ang pagiging impulsive ni Wu Changkong, ngunit biglang nagbago ang kanyang ekspresyon, at siya ay gumawa ng isang gulat na, na lumipad sa hangin at hindi na nagmamadaling umakyat muli, huwag mong galawin ang lahat. Habang nakabukas ang kanyang mga braso, natural siyang nagkaroon ng aura, dahilan upang mapahinto ng mga Armor Master at Spirit Master sa lugar ang kanilang mga galaw. Sa kalangitan, ang pilak na halo sa paligid ng katawan ni Wu Changkong ay unti-unting nagtagpo, at pagkatapos, isang bilog ng mga itim na spirit ring ang lumitaw mula sa kanyang mga paa na parang makapal na tinta, ang mga spirit ring ay lumawak, nasuspine paitaas, at pagkatapos ay dahan-daang nagsanib sa kalangitan ng yelo. Sa armor ng labanan, medyo naging kakaiba ang ekspresyon ni Shen Yi, at hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ang lalaking ito ay talagang nakalusot sa oras na ito. Mula ngayon, si Wu Changkong ay hindi na ang 6th Ring Soul Emperor, kundi ang 7th Ring Soul Sage. Congratulations, Changkong. Lumipad si Shen Yi sa kanya at same time na sinabi. Walang saya sa mga mata ni Wu Changkong. Sa sandaling ito, bahagyang gumalaw ang kanyang tingin at nalaman niyang ang gintong liwanag na nakapalibot sa katawan ni Tang Wulan at Guyu ay biglang lumabo. Ang kanyang figure ay kumikislap, nahulog mula sa langit na parang puting liwanag, at damapo sa tabi ni Tang Wulan at Guyu. Sa wakas, nakita ko na silang dalawa ng malinaw. Umupo roon si Guyu, nakapikit ang kanyang mga mata, mapatla ang mukha na parang papel, walang bahid ng dugo. Napakahina ng hininga ng buong tao. Ang katawan ni Tang Wulan ay naliligo sa dugo, ngunit ang malalaking tumatagos na mga sugat na orihinal na lumitaw sa kanyang katawan ay gumaling na. Kahit mahina ang kanyang paghinga ay stable pa rin ito, at ganoon din ang pintig ng kanyang puso. Good guy. Ang mga bata ngayon ay talagang kamangha-mangha. Bulong ni Shen Yi. Kasabay ng pagwagayway ng kanyang kanang kamay, isang malabong berdeng halo ang bumungad sa kanyang katawan, dalawang berdeng ilaw na lumulutang na parang mimosa. Lumipad at dumaong sa Tang Wulan at Guyu ayon sa pagkakasunod. Sa susunod na sandali, ito ay naging dalawang berdeng ilaw at natunaw sa kanilang mga katawan at nawala. Nakita ni Wu Changkong na pansamantalang wala sa panganib sina Tang Wulan at Guyu, medyo lumuwag ang kanyang ekspresyon, at itinaas niya ang kanyang ulo para tingnan si Shen Yi, magaling kang magpagamot, ano ang ginagawa nila ngayon? Sinabi ni Shen Yi na may kakaibang mga mata, ikaw na lalaking alagad ay tinamaan ng gusto ngayon, tiyak na nakamamatay ito sa mga ordinaryong tao, dahil ang mga panloob na organo ay madudurog. Ngunit, nakikita mo, ang sugat sa kanyang katawan ay wala sa posisyon ng puso, ang pinakamahalagang bagay. Ang kanyang puso ay hindi direktang nasaktan. Ngunit dapat pa rin magkaroon ng epekto sa kaluluwa. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang martial soul fusion na kasanayan munang mabuhay, at siya ay dapat na matyaga. Hindi maintindihan. Kung gayon, ang babaeng alagad mo, ang mas makapangyarihan. Gumagamit siya ng liwanag ng buhay. Ang liwanag na elemento ay ang pinakadalisay at pinakamaaraw na elemento, at ito ay may malakas na hininga ng buhay. At ang pinakabuhay na hininga na maaaring magbigay ng inspirasyon sa kaluwalhatian ng mga tao ay ang liwanag ng iyong sariling buhay. Ang maliit na batang babae na ito ay kamangha-mangha. Talagang hindi siya nag-atubili na ubusin ang kanyang sariling puwersa ng buhay, na nag-aapoy sa kanyang kontrol ng liwanag ng buhay at nagpapasiklab sa ilalim ng liwanag na elemento ng buhay. Iyong lalaking alagad para gumaling siya ang mga sugat at ang mga bagong sira na laman loob ay gumaling na lahat. Sumimangot si Wu Changkong at sinabing, gusto ko lang malaman, maaapektuhan ba ang kanilang kinabukasan? Sinabi ni Shen Yi, hindi ko alam, depende ito sa sitwasyon ng pagbawi. Lahat sila ay pagod na pagod, at hindi na sila makaka-recover sa ilang sandali. Hayaan mo akong sumama sa iyo, pumunta sa iyong lugar, at tulungan kang bantayan ang dalawang batang ito. Hanggang sa sila ay gumaling. Salamat. Seryosong tumanggo si Wu Changkong kay Shen Yi. Habang nagsasalita, maingat niyang binuhat si Tang Wulan mula sa mga binti ni Guyu at niyakap siya sa kanyang mga bisig. Isang light blue light shield ang pinakawalan mula sa Sky Ice Battle Armor, na humaharang sa lahat ng agos ng hangin mula sa labas ng mundo. Pagkatapos tumanggo kina Xi at Shu Xiaoyan, humakbang siya palabas. Binuhat ni Shen Yi si Guyu at sinundan siya. Para sa mga manunood sa Tianhai Stadium, pati na rin sa dalawang din na sina Long Wantian at Zhang Jinpeng, hindi niya ito pinansin, at umalis na lang. Sa stadium, walang nang ahas na magsalita ng isang salita ng sagabal. Sa periphery ng playing field, nakatayo doon si Mu Chen na nakatalikod ang kanyang mga kamay, madilim din ang kanyang mukha. Nasa tabi niya si Duan Zuan. Bilang presidente ng East China Sea Forgers Association, hindi siya dapat magpakita ng ganito noong una. Kasama pa rin si Duan Zuan. Gayunpaman, sa sandaling nataman si Tang Wulan, si Mu Chen ay tila sinaksak ng husto sa puso.
Ang kanyang espiritu ay hindi mahusay sa bilis, nang siya ay sumugod palabas, si Wu Changkong ay nauna na. At lalo siyang hinawakan ni Duan Zuan. Pagkatapos ay sumugod siya sa entablado ng walang salpok. Matapos ipakita ni Wu Zhangkong ang kanyang kapangyarihan, walang iba si Mu Chen kundi kagalakan sa kanyang puso. Ito ang unang pagkakataon na nakilala niya ang isang guro na nagturo ng mga kakayahan ng Spirit Master ni Tang Wulan. Si Mu Chen mismo ay isang malakas na tao, ngunit hindi niya inaasahan na mas malakas ang isang ito kaysa sa kanyang sarili. Hindi na niya kailangang gumawa ng hakbang mamaya, umaasa si Wu Changkong sa kanyang sariling lakas upang ipakita ang isang malakas na kakayahan ng Master ng Armor, at pilitin ang madla. Bukod dito, hindi niya sinaktan ang ibang tao sa huli. Nang makita ang kanyang kalmadong tingin nang yakapin niya si Tang Wulan, halatang walang panganib sa buhay ni Wulan. Guro, titingnan ko. Sabi ni Mu Chen sa malalim na boses. Matalim na tiningnan siya ni Duan Zuan at sinabing, kahit ano pa ang sitwasyon, huwag maging pabigla-bigla. Hindi dapat maging malaking problema ang batang iyon, kung hindi, tiyak na hindi ito pababayaan ng Armor Master. Kahanga-hanga ang disipulo mo. Mayroon ding Battle Armor Master bilang isang guro. Mapait na ngumiti si Mu Chen, ito ang unang pagkakataon na nakita ko siya bilang isang guro. Hindi ko inaasahan na mapupunta ito sa sitwasyong ito. Sana ang pinsalang ito ay hindi magdulot ng mga pinsalang hindi magagamot. Bahagyang napabuntong hininga si Duan Zuan, sige, ipaalam sa akin kung kailangan mo ng anumang tulong. Naramdaman na lamang ni Tang Wulan na napakalalim ng kanyang pagtulog sa pagtulog na ito. Nang magsimulang lumabo ang kanyang kamalayan, ang nakita niya ay ang malalaking mata ni Guyu na patuloy na tumutulo sa mga luha. Pagkatapos ay naroon ang walang hangganang gininto ang liwanag, ang kanyang katawan ay orihinal na napakalamig, matapos mabutas ng kagubatan ng yelo at nyebe. Halos mag-freeze ang lahat ng dugo niya sa sobrang lamig. Tanging kung ang puso ay tumitibok pa rin ng malakas, ito ay makapagpapanatiling buhay sa kanya. Sa sandaling itinapon niya upang iligtas si Guyu, kumilos si Tang Wulan ng walang malay, ngunit sa oras na iyon, ganap na sumabog ang kanyang mental na kapangyarihan. Sa instant observation ng Purple Magic Pupil, nahuli siya sa yelo at nyebe. Nang mabutas ang kagubatan, iniwasan niya ang puso. Kung tungkol sa antas ng pagbutas sa ibang lugar, hindi niya maramdaman ang lamig ng katawan. Nararamdaman na lang niya ang pagdaan ng sariling sigla, at lalong inaantok ang utak niya. At sa gininto ang mundong iyon, unti-unting naalis ang lamig sa katawan, at unti-unting kumalat ang init sa buong katawan. Napaka-komportable ng pakiramdam na iyon. Sa mainit na pakiramdam na ito, tuluyan na siyang nawalan ng malay. Lumipas ang 3 araw, lumipas ang 3 buong araw. Si Wu Changkong ay nakaupo sa gilid ng kama, nakatingin kina Tang Wulan at Guyu na nakahiga sa kama. Hindi sila nagising, at nakatulog sila ng mahimbing. Parehong mapatla ang mukha nilang dalawa, pero mas maganda ang paghinga at pintig ng puso nila kaysa noong una silang bumalik. Umalis si Shen Yi kahapon matapos kumpirmahin na hindi sila nagbabanta sa buhay at sekwele. Kung tutusin, marami pa siyang bagay sa Shrek Academy at hindi niya ito maantala ng masyadong matagal. Ayon kay Shen Yi, ang kakayahan ni Tang Wulan sa pagpapagaling sa sarili ay napakalakas. Matapos magdusa ng gayong malubhang pinsala, ang kanyang mga laman loob ay gumaling lahat sa ilalim ng epekto ng nakapagpapagaling na liwanag ng buhay. Kaya lang, sobrang pagod ang katawan, at kailangan ng oras para makabawi. Ngunit tiyak na wala na ang panganib sa kanyang buhay. Kung maaapektuhan ba ang kanyang paglilinang, malalaman lang niya kapag nagising na siya. Malaki ang tiwala ni Wu Changkong kay Tang Wulan. Alam na alam niya na ang kanyang alagad ay may mas mahusay na kakayahan sa pagpapagaling sa sarili kaysa sa mga ordinaryong tao dahil sa kanyang dugo. Hindi itinuloy ng mga opisyal ng Sky Sea Alliance ang kanyang pag-uugali noong araw na iyon, ngunit walang dumating para humingi ng tawad. Parang hindi pa nangyari ang lahat. Ang dalawang pangunahing manlalaro ay wala, at malinaw na imposibleng lumahok sa mga sumusunod na laro. Oo. Isang mahinang ungol ang gumising sa tahimik na si Wu Changkong, ang kanyang tingin ay mabilis na nabaling sa direksyon ng tunog. Nahihirapang iminulat ni Guyu ang kanyang mga mata, Wulan. Medyo mahina ang boses nito, ngunit tinawag niya ang pangalan nito sa unang pagkakataon. Lumapit si Wu Changkong kay Guyu at pinisil ang kanyang pulso, okay lang siya, nasa tabi mo siya, mahina ka pa, magpahinga ka muna. Teacher Wu. Bahagyang nahihirapang hinawakan ni Guyu ang kanyang mga talukap, at tumingin kay Wu Changkong, bahagyang namula ang kanyang mga mata. Pagkatapos ay lumingon siya at tumingin kay Tang Wulan na nakahiga sa tabi niya. Ang ekspresyon ni Tang Wulan ay tila napakatatag, at tila hindi niya tinitiis ang labis na sakit sa kanyang antok. Sobrang pagod niya. Bulong ni Guyu, pagkatapos ay muling ipinikit ang kanyang mga mata. Natigilan si Wu Changkong, bahagyang nakasimangot. Ang mga simpleng salita ni Guyu ay labis siyang naantig. Dahil naging estudyante niya si Tang Wulan, siguradong siya ang pinakamahirap sa kanyang mga disipulo. Nakita siya ni Wu Changkong na tumatakbo ng may mga timbang sa umaga at madaling araw ng higit sa 1 beses. Ang mga gawain sa pang-araw-araw na pagsasanay ay napakahirap, ngunit hindi siya nagreklamo.
Sa platform ng pag-akyat, dahil sa kanyang sariling mga pagkakamali, halos naranasan niya ang hindi maibabalik na pinsala, at maaari pa siyang malito. Pagkatapos ay dumating ang laro. Ilang araw na ang nakalipas, nagkaroon siya ng malubhang pinsala. Pagkatapos niyang gumaling, ipinagpatuloy niya ang laro. Dahil dito, napakalubhan ng pinsala sa pagkakataong ito. Masyado talaga akong nagdemand sa kanya. Siya mismo ay may masyadong mataas na pangangailangan sa kanyang sarili. Ang kanyang mga talento sa martial arts ay hindi kasing husay ng mga talento ni Guyu, Xie, at Xu Xiaoyan. Kung tutusin, dapat ay labis siyang nag-aalala tungkol dito. Kaya, sa pagsasanay, nagbayad siya ng higit sa iba. Ang pagod ay nag-iipon ng mga benepisyo, hindi lamang pisikal na pagkapagod, kundi pati na rin sa pag-iisip. Hindi ko na ito pinansin dati. Tumayo si Wu Changkong at pumunta sa bintana. Siguro oras na para mag-adjust. Hindi bababa sa isang yugto ng panahon sa hinaharap, ang mga pagsasaayos ay dapat na pangunahing focus. Tutal, mga bata lang naman sila. 3 araw na ang nakalipas, nasugatan si Tang Wulan matapos masugatan si Mu Chen. Matapos makumpirma na okay na siya, bumalik muna siya sa Donghai City. Nagpasya si Wu Changkong sa kanyang puso na pagkatapos na bumalik sa oras na ito, kakausapin niya ang chairman, at hindi maaaring magpatuloy si Wulin ng ganito. Para sa Sky Sea Alliance Competition, ang hitsura ng Battle Armor Master ay isang kamanghamanghang episode, ngunit ito ay isang episode lamang pagkatapos ng lahat. Kung walang follow-up, kahit na ang pinakamasabog na balita ay unti-unting mawawala. Ang Zero Class mula sa Donghai College ay nawala ng ganun-ganun lang. Dahil sa kanilang outstanding performance sa group stage, kalaunan ay naabot nila ang top 16. Ngunit dahil hindi siya nakasali sa mga sumusunod na kompetisyon, pang-16 lang ang final ranking. Sinalong Wantian ng Tianhai College at Zhang Jinpeng ng Hailo College ay nagtanong din tungkol sa sitwasyon ng Class 0 pagkatapos. Gayunpaman, mahigpit na hinarang ng East China Sea Academy ang kanilang balita, at wala silang nakitang anuman. Nawala ang Zero Class, hindi lang sa malaking kompetisyon, pagkatapos noon, parang nawala din sila sa East China Sea Academy. Hindi sila muling nakita ng ibang mga estudyante. Makalipas ang 3 taon. Lungsod ng Donghai Soldao Science and Technology Park. Ang dalawang figure ay tumatakbo sa isang pare-pareho ang bilis, papasok sa parke, naghahanap ng direksyon, isang binatilyo sa kaliwa ay tumingin sa walang sinuman sa kanyang paligid, ang kanyang lakad ay biglang tumaas, bumilis at tumakbo sa isang direksyon. Nagmamadali ding sumabay ang binata sa kanyang tabi. Sabi ko, kung magpapatuloy ito, hindi ko masasabi kung ikaw ay isang sensitibong uri ng pag-atake ng War Spirit Master o ako ay isang sensitibong uri ng pag-atake ng War Spirit Master. Hindi ka ba maaaring tumakbo ng napakabilis? Walang magawang sabi ng binata sa kanan. Parehong mga bagets ay mukhang 14 o 5 taong gulang. Sa kanilang edad, ang kanilang mga katawan ay itinuturing na napakataas. Ang lahat ng mga ito ay higit sa 1.7 metro, at sila ay mahusay na binuo at hindi partikular na malakas, ngunit sila ay mahusay na proporsyon. Sa pagtakbo, malabo mong makikita ang malalakas na kalamnan na pantay na nagpapalakas sa ilalim ng damit. Tumakbo sila ng napakabilis, ngunit ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha ay napaka-relax, na nagpapakita na ang pagtakbo ay hindi nagdadala sa kanila ng labis na presyon. Bahagyang ngumiti ang binatilyo sa kaliwa at sinabing, dapat malakas ka sa short-range explosiveness, pero hindi mo dapat pag-usapan ang long distance. Bakit hindi ko magawa? Mabangis na sabi ng batang lalaki sa kanan. Ngumiti ang binata sa kaliwa at sinabing, bumalik tayo, Bibi, paano kung tumakbo mula East Sea City hanggang Sky Sea City? Hindi. Sabi ng binata sa kanan ng walang pag-aalinlangan, hindi naman ako naiinip. Oo nga pala, sapat na ba ang naipon mong kontribusyon? Oo. Hindi madali. Sa wakas ay sapat na ang naipon ko. Medyo tuwang-tuwa na sabi ng bigat sa kaliwa. Gaya ng sinabi niya, malakas niyang iwinagayway ang kanyang braso, na para bang may ginawa siyang kakaiba. Ang dalawa sa kanila ay tumakbo ng malalim sa parke, at sa wakas ay dumating sa isang maliit na madilim na asul na gusali at huminto. Ang madilim na asul na maliit na gusali ay may mirror effect sa panlabas na dingding, na tila binubuo ng mga piraso ng salamin. Ang ibabaw ng salamin ay nagbibigay ng kakaibang kagandahan, na sumasalamin sa pinagmumula ng liwanag mula sa iba't ibang mga anggulo. Walang tao sa pinto, at ang parehong madilim na asul na salamin na pinto ay sarado. Sabay na humakbang ang dalawang bigets at idiniin ang kanang kamay sa glass door. Isang maliwanag na asul na ilaw ang kumislap, at isang tamad na boses ang sumunod. Donghai Xiao Wulan, Donghai Xiao Xie, napakasipag ninyong dalawa. Eto na naman. Pasok kayo. Ang dalawang teenager na ito ay sina Tang Wulan at Xie. 3 taon na ang lumipas, at malaki ang ipinagbago ng kanilang hitsura. Hindi lamang tumangkad ang figure, lumaki rin ito ng mas mahaba. Ganun pa rin kalaki ang mga mata ni Tang Wulan, at naging mas gwapo siya pagkatapos niyang tumangkad. Madalas sobrang inggit siling Xie.
Hindi naman talaga masama si Exi dahil kay Tang Wulan, matagal nang nawala ang lamig na hindi pinasok ng mga estranghero noong bata pa siya, na may masamang ekspresyon sa mukha. Mukha siyang mas payat kaysa kay Tang Wulan, at ang kanyang mga mata ay hindi kasing laki ni Tang Wulan, ngunit ang kanyang mga mata ay napakasigla at puno ng sigla. Magaling si Uncle Cao. Magalang na sabi ni na Tang Wulan at Exi ng sabay. Pagkatapos ay sabay silang naglakad papasok. Ito ay walang alinlangan na sangay ng Tang sect sa East Sea City. Ang pamilyar ay pumasok sa metal na daanan, tumawag ng isang espesyal na elevator, at pumasok sa isang silid. Nagpasa muli sa fingerprint verification ang dalawa, at may lumabas na malaking screen sa harap nila. Ang mga mata ni Tang Wulan ay biglang naging sabik, at idiniin niya ang kanyang kamay dito. Isang electron-ikong boses ang dumating, pagpapatunay ng pagkakakilanlan. Isang serye ng data na nauugnay kay Tang Wulan ang lumabas sa screen. Ang pag-verify ay matagumpay. Ang panlabas na alagad na si Tang Wulan, 13 taong gulang, 5 buwan at 6 na araw, kabuoang kontribusyon na puntos, 14,670, magagamit na mga puntos ng kontribusyon, 7,863. Level, Outer Sect Deacon Level 4. Martial Soul, Blue Silver Grass, Soul Power, 28th Level. Ang control system ay isang War Soul Master, isang mahusay na Soul Master. Inilagay din ni Exi ang kanyang kamay sa kabilang side ng screen, at pagkatapos ay lumabas ang kanyang nauugnay na impormasyon. Naging matagumpay ang pag-verify. Si Outer Disciple Exi, 13 taong gulang, 4 na buwan at 1 araw, kabuoang kontribusyon na puntos, 1,554, available na kontribusyon na puntos, 1,554. Level, Outer Deacon 3 level. 1. Light Dragon Dagger, Shadow Dragon Dagger, 33rd level. Sensitive Attack Type War Spirit Master, Soul Sovereign. Sa pagtingin sa kanyang mga kontribusyon, ang ekspresyon sa mukha ni Exi ay hindi maiwasang masira. Ang dahilan kung bakit siya ay mas mababa ng isang antas kaysa kay Deacon Tang Wulan ay dahil sa kanyang sariling Twin Martial Arts bonus, at isa na siyang ikatlong ring. Kagalang-galang na kaluluwa, hindi pa ito hinayla pababa. Pero pagdating sa contribution points, mas mababa siya. Ang pangalawang trabaho na pinili niya ay mecha manufacturing. Sa bagay na ito, nagsimula pa lang siya, at first level mecha maker pa lang siya. Ang kanyang mahigit 1,000 kontribusyon na puntos ay nakuha sa pamamagitan ng iba't ibang gawain tulad ng pagkolekta ng mga mapagkukunan para sa Tang sect sa pamamagitan ng ilang balita mula sa kanyang pamilya. Para naman sa mga kontribusyon ni Tang Wulan, walang duda na lahat sila ay nakukuha sa pamamagitan ng pamemeki. Makalipas ang 3 taon, si Tang Wulan ay isa pa ring panday sa ika-4 na antas, ang pang-4 na antas na summit. Hindi niya na-relax ang kanyang forging training dahil pinigilan ng kanyang cultivation level ang kanyang kawalan ng kakayahang magpatuloy sa pag-advance, sa halip ay mas masipag siya. Nagawa na niya ang lahat ng mga layunin na itinakda niya para sa kanyang sarili sa simula, at ngayon ay maaari niyang tapusin ang lahat ng mga bihirang metal na mahahanap niya, at hindi ito mahirap. Sa ganitong antas ng panday na mabilis siyang makakaipon ng mga kontribusyon na puntos at maging pang-4 na antas ng Deacon ng Tang Sect Outer Sect. Ang Tang Gate ay nahahati sa Inner Gate at Outer Gate. Ang ika-9 na antas ng panlabas na pinto, lahat ay pinangalanan sa Deacon. Ang panloob na tarangkahan ay nahahati sa 3 bulwagan ng Litang, Mintang, at Midang, gayon din ang Law Enforcement Hall at Presbyterian Hall. Ang Tangmen Wyman ay ipinangalan din sa kumpanya, na tinatawag na Xuanxi Tangmen Co. Limited. Ang ika-4 na antas na Deacon ay katumbas na ng isang direktor ng kumpanya. Hanggang sa ika-5 antas ay ang tagapamahala ng departamento. Ang Tang Sect ay mahigpit na nagre-recruit ng mga disipulo. Dapat kang magkaroon ng isang mahusay na kasanayan at inirerekomenda ng isang tao na may hindi bababa sa katayuan ng isang diakono sa itaas ng ika-6 na antas ng panlabas na sekta. Dahil si Wu Changkong ay na-promote sa Soul Sage, kasama ang kanyang status bilang isang 2-character battle armor master, pumasok na siya ngayon sa panloob na pinto sa pamamagitan ng panlabas na pinto. Ang panloob na pintuan ng Tang Sect, anuman ang seniority o pinanggalingan, ay nagsasalita lamang tungkol sa lakas at kontribusyon. Matapos maabot ang katumbas na halaga, maaari kang pumasok sa panloob na pintuan. Pagpasok sa Inner Gate, matatanggap mo ang lahat ng natatanging turo ng Tang Sect, at kasabay nito ay maaari kang gumamit ng mas maraming mapagkukunan ng Tang Sect. Kamay sa gawain. Sabi ni Tang Wulan sa screen na ito. Pagkatapos ay mabilis na naglabas ng ilang piraso ng bihirang metal na may ningning. Ito ang gawaing natapos niya sa pagkakataong ito. Ngayon siya ay kumukuha ng mga pakikipagsapalaran mula sa magkabilang panig. Ang paghahanap ng Forge Association ay pangunahing para kumita ng pera, at ang paghahanap ng Tangmen ay para sa pag-iipon ng mga merito at paggamit ng mga puntos ng kontribusyon. Ang Tang Sect ay maraming magagandang bagay na hindi mabibili sa labas, bukod sa mga ehersisyo ng Tang Sect, may ilan pang mga bagay. Halimbawa, ang gustong ipagpalit ni Tang Wulan ngayon. 3 piraso ng bihirang metal para sa unang baitang ng 1,000 forging, 600 pinagsama-samang kontribusyon na puntos.
Magagamit na mga puntos ng kontribusyon, 8,463. Ang electronic sound ay nagbigay ng kanyang kasalukuyang mga kontribusyon na puntos. Ang mga mata ni Tang Wulan ay kumislap sa pananabik, at ang kanyang mga kamay ay mabilis na nagdiin sa screen. Hindi nagtagal, tumalon ang screen sa hanay ng mga espiritual na bagay. Nag-swipe siya pababa sa screen ng may mahusay na kasanayan, at sa wakas, huminto ang kanyang daliri sa isang espiritual na bagay. Ang libong taong gulang na mga litid ng dragon, ang pagkuha o pagpino ng elixir ay maaaring mapahusay ang lakas ng mga kalamnan at buto ng master ng kaluluwa, nang walang anumang mga side effect, at ang hitsura ay perpekto. Halaga, 3,700 kontribusyon na puntos. Hindi nagatubili si Tang Wulan na i-click ang susunod na pagbili, at pagkatapos ay ipinagpatuloy ang pag-slide ng scroll bar sa screen upang maghanap pabalik. Hindi nagtagal, huminto na naman siya sa isang uri ng pangunawa. Millennium Sea Dragon Marrow, pagkuha o pagpino elixir ay maaaring pagsamahin ang kakanyahan, palakasin ang kapangyarihan ng chi at dugo, nang walang anumang mga side effect, hitsura, perpekto, halaga, kontribusyon puntos ng higit sa 500. Palitan. Nang muling iutos ni Tang Wulan ang pagpapalit, ang buong tao ay nagpakawala ng mahabang buntong hininga, at ang kanyang malalaking mata ay naging lalong maliwanag. 3 taon na ang nakalilipas, nang sundan niya si Wu Changkong sa Tiandao City, bumili siya ng 1,000 taong gulang na dragon scale fruit sa pamamagitan ng isang auction. Sa nakalipas na 3 taon, natagpuan niya ang 1,000-year Earth Dragon Tendon at 1,000-year Sea Dragon Marrow sa listahan ng mga espiritual na bagay sa East China Sea branch ng Tangmen. Ngayon ay mayroon na lamang siyang isang uri ng 1,000 taong gulang na berdeng litid upang masira ang pangalawang selyo ng Golden Dragon King. At hindi pa siya 14 na taong gulang, at mayroon pa siyang sapat na panahon upang mahanap ang huling uri ng espiritual na nilalang. Naniniwala siya na sa yaman na naipon niya sa nakalipas na 3 taon, sa pamamagitan ng auction o iba pang pamamaraan, ay hindi dapat magkaroon ng problema. Sa oras na iyon, tiyak na makakaakyat ito sa susunod na antas. Gayunpaman, pagkatapos bilhin ang dalawang espiritual na bagay na ito sa langit at lupa, ang kanyang punto ng kontribusyon sa Tang Sect ay kaawa-awa lamang na 63. Bago lumabas si Tang Wulan sa system, muling tumunog ang electronic tone, Tang Wulan, congratulations, ang iyong kabuoang kontribusyon na puntos ay lumampas sa 15,000 puntos, at ang iyong posisyon ay na-promote sa ikalimang antas ng Outer Decan. Maaari mong tangkilikin ang higit pang mga karapatan ng Tang Sect, ang listahan ng palitan ay higit pang pinayaman. Level 5. Dahil walang bonus para sa twin martial arts tulad ni XCXC, at ngayong nasa 2 environment circle pa siya, matagal nang hindi na-promote si Tang Wulan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bago ang 3 ring, na-promote talaga siya sa 5th level Deacon, alam ni Tang Wulan, ito rin ay isang napakabihirang sitwasyon sa Tang Sect. Ang 5th level Deacon ay magkakaroon ng mas maraming kapangyarihan, at maaaring pumili ng higit pang Tang Sect na kakaibang palitan, at maaari ring makatanggap ng higit pang Tang Sect quests ng naaayon. Sa pangkalahatan, ang mga misyon ng Tang Sect ay bihirang mapanganib, at ang mga puntos ng kontribusyon ay napakabihirang, ngunit kumpara sa mga katumbas na item sa merkado, ang mga ito ay mas mura pa rin. Si Tang Wulan ay nagtrabaho ng husto sa loob ng 3 taon. Bilang karagdagan sa pag-save ng maraming pera mula sa pagkumpleto ng gawain sa Blacksmith Association, ipinagpalit din niya ang 2 pambihirang espiritual na bagay sa Tang Sect. Sobrang nasiyahan na siya. Ngayon ay 1,000 taon na lamang ang layo niya sa mga baging, at maiipon na niya ang lahat ng espiritual na bagay na kailangan para masira ang ikalawang selyo. Para sa kanya, ito ay tiyak na isang mahusay na bagay. Malinaw pa rin niyang naalala na nang masira niya ang unang layer ng Golden Dragon King Seal, minsang sinabi ni Old Tang na ikalulugod niyang magugulat kapag nabasag niya ang pangalawang layer sa hinaharap. Ngayon, oras na para talagang abangan ang sorpresang ito. Nagbigay din si XCXC ng isang gawain ng pagkolekta ng data at nakakuha ng mas mahirap na 100 kontribusyon na puntos. Si Xiaoyan ay nagsasanay ng husto kamakailan, at hindi niya nagawa ang gawain. Sabi ni Tang Wulan kay XCXC. Sa ikalawang taon pagkatapos nilang sumali sa Tang Sect, pumasa din si Xu Xiaoyan sa intermediate assessment at opisyal na sumali sa Tang Sect. Dahil sa espesyal na bonus ng kanyang Star Will Eye Stick Martial Soul, siya na rin ang 3 antas na deacon ng Outer Sect. Ang pamamahala ng Tang Sect ay medyo maluwag, nang walang anumang mga mandatoryong gawain. Ang mga gawaing iyon na makakakuha ng pinakamaraming puntos ng kontribusyon ay mapanganib. Ngunit ayon sa mga tuntunin ng Tang Sect, hindi sila kwalipikadong tanggapin ang mga mapanganib na misyon na ito bago ang edad na 16. Ito ay isang uri ng proteksyon para sa kanila ng sekta. Ang kamakailang pagsasanay ni Xu Xiaoyan ay partikular na mahirap dahil naabot na niya ang ika-29 na antas ng kapangyarihan ng espiritu at nagsusumikap na maabot ang ika-30 na antas. Ang level 30 ay isang mahalagang threshold para sa isang Soul Master. Ito ay hindi lamang kasing simple ng isa pang soul ring, ngunit isa pang kaluluwang espiritu, at ang kabuuang lakas ay magbabago din ng husto. Kaya mo pa bang gawin ang gawain? Tanong ni XCXC kay Tang Wulan. Umiling si Tang Wulan at sinabing, hindi ba ito pupunta sa Shrek City?
Huwag mo nang kunin ngayon. Pag-uusapan ko ito pagbalik ko. Kinindata ni Xe ang kanyang kilay at sinabing, siguro, hindi na natin kailangang bumalik. Ngumiti si Tang Wulan at sinabing, mas mabuti yon. Ang dalawa sa kanila ay umalis sa Tang Sect at bumalik sa Donghai Academy sa pamamagitan ng pagtakbo. Ang Zero Shift ay palaging umiiral, ngunit ito ay nagbago mula sa maliwanag patungo sa madilim. Pagkatapos ng labanan 3 taon na ang nakalilipas, sumikat si Wu Zhangkong, at ang 4 na estudyante sa Class 0 ay hindi gaanong prominent sa ilalim ng kanyang katalinuhan. Mandirigma. Ang katotohanan na ang Intermediate Academy ay mayroong Battle Armor Master bilang isang guro ay kumalat sa buong Sky Sea Alliance. Sa makatuwid, bagamat nabigo akong makakuha ng magagandang resulta sa kompetisyon, ang sitwasyon ng pagpapatala ng Donghai College ay lubos na napabuti. Nais din ng kolehiyo na isiksik ang mga tao sa Zero Class sa ilang pagkakataon, ngunit lahat sila ay tinanggihan ni Wu Changkong. Bilang din, walang kinalaman si Yu Jin sa kanya. Sila ay dalawang character fighting armor masters. Sa katayuan at katayuan, hindi siya maihahambing sa isang din ng isang intermediate academy. Hanggat handa siyang manatili, masisiyahan si Yu Jin. Tanggapan ng dean ng Donghai College. Teacher Wu, gusto mo ba talagang gawin itong desisyon? Napakunot ang noo ni Yu Jin, namuo ang kanyang mukha, at may naliligaw na tingin sa kanyang mga mata. Walang pakialam na sinabi ni Wu Changkong, mula sa pananaw ng kolehiyo, ang pangunahing layunin ng pagsasanay sa mga mag-aaral ay upang makamit ang mga resulta, upang magdala ng isang mas mahusay na mapagkukunan ng mga mag-aaral sa kolehiyo. Ang Zero Class ay sinanay sa loob ng 3.5 taon. Ayaw ba ng dekano na magambag sila sa kolehiyo? Mas mabuti na matanggap doon kaysa sa anumang kontribusyon. Sa oras na iyon, ang pagkakataong ma-enroll sa publiko ay tiyak na sasamantalahin ang sitwasyon, at tiyak na mapapakinabangan ng akademya ang sitwasyon. Kumunot ang noo ni Yu Jin, medyo nababalisa ba ito? Umiling si Wu Changkong, nagpa-enroll si Shrek ng mga mag-aaral isang beses kada 3 taon. Lagpas na sila sa 13 taong gulang. Kung hindi na sila babalik, mamimiss nila ang susunod na sesyon. Medyo ayaw pa ring sabihin ni Yu Jin, ngunit, Guro Wu, nanggaling ka rin sa Shrek Academy. Sa aking palagay, mayroon kang sapat na kakayahan upang turuan sila. Pinaikit ni Wu Changkong ang kanyang mga mata at marahang umiling, kaya ko ito sa loob ng isang tiyak na antas, ngunit hindi ko ito magagawa kung lumampas ito sa isang tiyak na antas. Dapat nilang ilagay ang pundasyon at maghanda para sa hinaharap. Naantig ang puso ni Yu Jin sa hinaharap. Guro Wu, sa iyong paningin, hanggang saan ang kanilang mararating sa hinaharap? Mahinahong sinabi ni Wu Changkong, dapat itong maging armor ng labanan. Ang katawan ni Yu Jin ay nanginginig ng hindi mapigilan. Siyempre naiintindihan niya ang bigat ng mga salitang ito. Huminga siya ng malalim, tumayo siya at sinabing, okay, then I only have one request. In the future, magiging away ang mga batang ito. After Kaishi, sana makabalik sila. Bigyan mo ng leksyon ang mga bata ng academy. Okay. Sumang-ayon si Wu Changkong sa ngalan ni Tang Wulan at ng iba pa ng walang pag-aalinlangan. Sa nakalipas na 3.5 taon, ang Donghai Academy ay talagang namuhunan ng maraming mapagkukunan para sa mga zero na klase. Bagamat ang Wu Changkong ay nagdulot ng malaking pagdami ng mga mag-aaral, hindi bababa sa ito ay hindi pa rin maihahambing sa mga nangungunang middle level na akademya ng Sky Sea Alliance. Para kay Wu Changkong, palagi siyang umaasa na magantimpalaan ang kanyang ibinigay, na hindi maaaring maging mas makatotohanan sa pananaw ni Wu Changkong. Teacher Wu, tapos ikaw. Nag-alinlangan si Yu Jin, babalik ka pa ba? Para kay Wu Changkong, ang Donghai Academy ay walang anumang kakayahan sa pagpigil, kaya mayroon siyang tanong na ito. Nakikita ni Yu Jin na si Wu Changkong ay gumugol ng maraming pagsisikap sa mga batang ito. Hindi sumagot si Wu Changkong hanggang sa umalis siya sa opisina ng dean. Kung tutusin, nasa puso na niya ang sagot na ito. Kung umaasa ang mga batang ito kay Shrek, baka hindi na talaga siya babalik. Sa oras na iyon, kailangan din niyang gawin ang isang bagay na gusto niyang gawin, at ang Shrek City ay walang alinlangan na pinakaangkop. Final Exam, Riot Stage Ascension Platform. 24 hours. Kung may lumabas ng maaga, hindi na kailangang pumunta sa Shrek City. Malamig na sabi ni Wu Changkong. Sinabi ni Xe na may ngiti sa kanyang mukha, Teacher Wu, kung lalampas tayo sa oras na ito, may mga karagdagang reward ba? Tumango si Wu Changkong, oo. Ikaw ay gantimpala para sa mga walang asawa sa akin. O kung silang tatlo ay makipag-away sa iyo, ikaw ang pumili sa iyong sarili. Ah! Teacher Wu, huwag kang masyadong malupit. Sigaw ni Xe. Nagtawanan din ang tatlo ni Tang Wulan. Si Goyo ay nakaupo sa tabi ni Tang Wulan. Maikli pa ang buhok niya, sariwa at maayos. Kumpara sa 3 taon na ang nakalipas, lumaki na siya. Siya ay mas mataas sa 1 metro at 7 metro. Kahit medyo green ang itsura niya, babae siya. Ang mga bata ay umuunlad ng mas maaga kaysa sa mga lalaki, at ang kanilang payat na figure ay halos perpekto, puno ng sigla ng kabataan. Ngunit ang kanyang mga mata ay napakakalmado, na may kaunting mood swings, at siya ay mukhang napakalma habang nakaupo doon.
Malapit nang tumalon si Xu Xiaoyan. Mas maikli siya ng kalahating ulo kaysa kay Gu Yu, at mas maganda pa siya nang lumabas siya. Parati siyang bata nung Qiao Xiaoyan Yanran. Mas malapit ang relasyon nila ni Xi, marahil dahil magkapareho ang personalidad ng dalawang tao. Habang tumatanda si Gu Yu, bihira siyang makipag-away kay Xi. Pumunta ka. Napaka-concise pa rin ni Wu Changkong. Ang yugto ng pag-akyat sa panahon ng kaguluhan, syempre, ay ang yugto ng kaguluhan ng pangunahing yugto ng pag-akyat. Para kay Tang Wulan at sa iba pa, wala talagang pressure. Sa simula, noong si Tang Wulan ay isang singsing pa, pinangunahan niya ang kanyang mga kaibigan na patayin ng quartet sa Ascension Stage sa panahon ng riot, at nakaipon ng maraming espiritual na kapangyarihan, na halos hindi mabata. Ngayon ay malapit na sila sa limitasyon na kayang tiisin ng pangunahing espiritual na pataas na plataporma, at pagkatapos ng napakaraming taon ng pagtutulungan sa isa't isa, natural na mas malakas ito. Parang pamilyar ang lahat. Direkta silang dumating sa East China Sea Spirit Pagoda. Pumupunta ako dito kahit isang beses sa isang buwan, at halos kabisado na nila ang mga mural sa Donghai Chuanling Pagoda. Gu Yu, ito ang iyong lugar. Nakangiting sabi ni Xi kay Gu Yu. Dahil sumali si Gu Yu sa Spirit Passing Pagoda, pupunta siya sa Spirit Passing Pagoda tuwing araw ng pahinga, ngunit hindi niya sinabi kung ano ang kanyang ginagawa. Ang bawat tao'y likas na hindi madaling magtanong. Ang lakas ni Gu Yu ay ang pinakamalakas pa rin sa lahat ng tao, walang duda tungkol dito. Ngunit hindi ko alam kung bakit, lahat ay nakakaramdam ng kaunting pagkalayo sa kanya, marahil dahil hindi siya isang disipulo ng Tang sect. 3 taon na ang nakalipas, si Tang Wulan ay nagdusa ng matinding pinsala. Matapos sunugin ni Gu Yu ang kanyang buhay para himukin ang liwanag na elemento na iligtas siya, nang magising si Tang Wulan, biglang nagbago ang ugali ni Gu Yu sa kanya. Hindi na kasing lapit ng dati, pero medyo malayo na. Sa nakalipas na 3 taon, bukod pa sa pagpasok sa mga klase at pag-eensayo ng magkasama, si Gu Yu ay bihirang sumama sa kanila o anumang bagay. Para dito, medyo hindi rin maipaliwanag si Tang Wulan. Pero hindi siya madaling magtanong. Sumulyap si Gu Yu kay Xi at sinabing, oo. Nasa site ko ito, ano sa palagay mo? Nakangiting sinabi ni Xi, bakit kailangan mong bigyan ng espesyal na pagtrato? Siya nga pala, malapit nang masira ni Xiaoyan ang 3 ring. Sa oras na iyon, maaari ka bang gumamit ng ilang relasyon at makahanap ng mas mabuting pangalawang espiritu para kay Xiaoyan? Ang kanyang kapangyarihan sa pag-iisip. Sapat na upang tiisin. Tumingin si Gu Yu kay Xu Xiaoyan at tumingin ng nagtatanong. Bahagyang namula ang mukha ni Xu Xiaoyan, Sister Gu Yu, kung hindi nakakagulo. Ngumiti si Gu Yu, ano ang problema? Dadalhin kita upang pumili pagdating ng panahon. Piliin ang pinakaangkop. Salamat Sister Gu Yu. Masayang sabi ni Xu Xiaoyan. Natawa din si Tang Wulan. Sa mga tao, siya ang hindi gaanong sabik na pagsamahin ang pangalawang espiritu. Ang kanyang unang espiritu ay umakyat sa 1,000 taon, at ito ay sapat na upang bigyan siya ng 3 singsing ng espiritu. Sa makatuwid, kahit na masira ang hinaharap sa 3rd ring, maaari rin niyang gamitin ang maliit na gintong liwanag para bigyan ang kanyang sarili ng spirit ring. Si Tang Wulan ay mas interesado sa kasalukuyang posisyon ni Gu Yu sa East China Sea Spirit Spreading Pagoda. Sa pamamagitan ng pagmamasid, natuklasan niya na pagkatapos pumasok sa Spirit Spreading Pagoda, lahat ng staff ng Spirit Spreading Pagoda ay magkakaroon ng maraming kabutihan sa kanilang mga mata kapag nakita nila si Gu Yu. Isa-isa ring tumugon si Gu Yu, na nagpapakitang sikat siya sa Spirit Spreading Pagoda. Ipasok ang mga card sa instrumento ng paisa-isa, at ang bawat isa sa 4 ay humiga sa metal cabinet, handa nang pumasok. Ang pakiramdam na ito ay pamilyar na sa kanila, at hindi na kailangang maghanda ng anuman. Ang espasyo ay bahagyang baluktot, muling lumilitaw ang liwanag sa dilim, sariwang hangin ang ihip ng hangin, at muli silang nakarating sa isang pamilyar na lugar. Plataporma ng pag-akyat sa elementarya. Siyempre, ito ang pangunahing espiritual na plataporma ng pag-akyat sa panahon ng mga kaguluhan. Ngayon ang pangunahing espiritual na pataas na plataporma sa mga ordinaryong panahon ay walang gaanong kahulugan para sa kanilang aktwal na pagpapabuti ng labanan. Mula nang pumasok sila dito sa loob ng 7 araw at hindi namatay, sila ay naging hindi sikat na mga tao sa pangunahing pataas na plataporma. Ang mga espiritong hayop sa pangunahing platform ng pag-akyat ng espiritu ay enerhiya din, at kapag mas namamatay sila, mas malaki ang pagkawala. Bilang karagdagan, ang espiritu ng kapangyarihan ni Tang Wulan ay palaging pinananatili sa isang mataas na antas, kaya hindi na kailangang pumunta dito ng madalas. Pagkatapos noon, 1 beses lang ako dumating sa 1 buwan, at sa bawat oras na ako ay limitado sa 3 araw, kailangan kong lumabas. Magsaya kayong lahat, sabi ni Tang Wulan sa malalim na boses. Oo, Kapitan. Sabay-sabay na sagot ng 3 pa. Bagamat kabilang sa 4, ang paglilinang ng kapangyarihan ng kaluluwa ni Tang Wulan ang pinakamababa, ngunit nitong mga nakaraang taon, ganap niyang natukoy ang pangunahing posisyon ng koponan. Sinakop niya ang kanyang mga kaibigan sa kanyang mga aksyon. Kapag nasa panganib, lagi siyang nangunguna, laging nakikipaglaban sa pinakamalakas na kalaban. Sa kanya, ang mga kasosyo ay magkakaroon ng gulugod at pakiramdam ng seguridad.
Ang kanyang utos ay kinikilala na rin ng lahat. Tactical arrangements man o on-the-spot na pagbabago, ilang taon na siyang nahasa at naging napaka-sophisticado. Sa mga salita ni Xe, hayaan ang kapitan kung naaabala ka. Lumakad si Tang Wulan sa harapan, at ang asul na pilak na damo ay kumalat sa lupa, pinapanatili ito sa loob ng radius na humigit kumulang 15 metro mula sa kanya. Kapag may hangin at damo sa paligid, mararamdaman agad ito ng kanyang asul na pilak na damo. Dumating. Si Xu Xiaoyan at Gu Yu ay naglalakad sa likuran niya magkatabi, at si Xe ay humiwalay sa dulo. At paatros siyang naglakad, ang kanyang mga mata ay laging nakatingin sa likuran, ngunit madali niyang sinasabayan ang mga hakbang ng kanyang mga kaibigan sa kanyang harapan. Isang malabong lilang ang kumikislap sa mga mata ni Tang Wulan paminsan-minsan, iyon ang liwanag ng Purple Magic Pupil. Pagkatapos ng ilang taon ng paglilinang, ang kanyang Purple Magic Pupil ay bumuti ng napakabilis, na dumaan sa unang yugto at pumasok sa ikalawang yugto. Malaking tulong din ito para sa kanyang espiritual na pagpapabuti. Ang pagsasalita tungkol sa kapangyarihan ng pag-iisip, sa kanilang apat, si Gu Yu ay walang alinlangan na pinakamalakas. Isang taon na ang nakalipas, ang mental power ni Gu Yu ay lumampas sa 500 at opisyal na nakapasok sa Linghai Realm. Ito ang dahilan kung bakit siya pa rin ang pinakamalakas na output ng koponan. Ang dahilan. Ang lakas ng pag-iisip ni Tang Wulan ay natigil sa alas 499, isang linya mula sa pagbagsak sa Linghai Realm. Ito ay isang espiritual na hangganan, at ito ay napakahirap na masira. Ang mental power ni Xu Xiaoyan ay lumampas din sa 400, nagsusumikap sa direksyong ito. Ang mental power ni Xe ay mas mahina, sa ngayon, mayroon lamang higit sa 200 puntos. Siyempre, ang data na ito ay nakakatakot na sa mga taong nasa parehong edad. Dapat mong malaman na ang spiritual cultivation base ng Linghai Realm ay sapat na para suportahan ang Spirit Master na magkaroon ng 3,000 taong gulang na espiritu. Hanggat hindi malakas ang Spirit Ring, kaya nitong suportahan ang siyam na Spirit Ring. Bagamat ito ay umiiral lamang sa teorya, may isip kung gaano kahalaga ang espiritual na kapangyarihan ng Linghai Realm sa Soul Master. Ang kasalukuyang kapangyarihan ng pag-iisip ni Gu Yu ay kasing taas ng 700, at pagkatapos na masira ang Linghai Realm, nakaramdam siya ng pagtaas. Napakatigas. Naghihintay din si Tang Wulan ng isang pambihirang tagumpay. Tutal, 13 taong gulang pa lang siya. Kahit na ito ay isang bagay na syempre, hindi hihigit sa isang taon, tiyak na makakagawa siya ng isang pambihirang tagumpay. Medyo tahimik. Sumimangot si Tang Wulan. Ang Spirit Ascension Platform ay palaging napakasigla sa panahon ng mga kaguluhan. Ang lugar kung saan sila lumitaw ay napakatahimik, maaari lamang itong mga hulugan ng isang bagay, iyon ay, mayroong isang partikular na makapangyarihang kaluluwa sa lugar na ito. Ang halimaw ay nakaupo sa bayan, at ang mga ordinaryong kaluluwang hayop ay hindi nang ahas na pumasok sa lugar na ito, kaya naman ganito. End of this chapter.